ikaw, isa ka sa mga kurap na politiko, di ba? Lahat kayo, makinig kayo sa amin, sa mga amo nyong matagal nyong ginawang alipin. Tumingin kayo sa salamin at sabihin nyo sa sarili nyo kung ang nakikita nyo ay lingkod bayan o isang diablong may mukha ng tao. Kasi para sa amin, malinaw na ang sagot. Bago ninyo ipagdasal ang inyong mga pamilya, ipagdasal nyo muna ang kaluluwa ninyo na matagal nang ibinenta sa demonyo, kapalit ng pera at kapangyarihan. Asukdulan ang kasakiman at kasamaan ninyo, wala talaga kayong katulad. Kahit si Satanas ay nahihiya na sa mga pinaggagawa nyo. Kayo ang kanser ng lipunan na mas malala pa sa kahit anong sakit dahil ang lunas sa inyo ay hindi pa naiimbento. Akala nyo ba yung mga magagarbo ninyong sasakyan, yung mga mansyon ninyong kasya na ang isang buong barangay, at yung pag-aaral ng mga anak nyo sa ibang bansa ay galing sa malinis na paraan, sa sipag at tiyaga ninyo? King ina, huwag kami! Mas maniniwala pa kami kung sasabihin ninyo na galing yan sa sipag at tiyaga ninyong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Akala nyo din ba hindi namin alam at bulag kami sa mga alahas ng mga misis nyo na ang presyo katumbas na ng bahay at lupa para sa amin? Saan galing yan? Sa magic? Sa ipon? Wag kami. Galing yan sa amin. Oo, sa amin! Sa bawat fishball na tinutusok namin, bawat kagat namin sa pandesal, bawat text na sinisend namin, bawat sachet ng kape na tinitimpla namin, may tax yan. Buwis namin yan. Pawis at dugo namin yan na ginagawa ninyong champagne at pambili ng mga Hermes bag ng mga asawa ninyo. Ang lakas ng loob ninyong sabihin na mahirap na bansa ang Pilipinas. Hindi mahirap ang Pilipinas, mga ulol. Ninanakawan ninyo ang Pilipinas. Kayo ang dahilan kung bakit maraming naghihirap na mga Pilipino. Tapos kapag may pumutok na anomalya, ang galing ninyong umarte sa hearing, pang best actor, nagtuturuan, nagsisigawan, parang mga aso't pusa. It is not me, it's him. Sabay turo sa kasabwat. Pagkatapos ng palabas, tawanan at tapikan sa balikat sa likod ng kamera, di ba? Akala nyo hindi namin alam na yung investigasyon ninyo ay isang malaking sirko ng mga buhaya? Nagpapabango lang kayo ng pangalan para sa susunod na eleksyon, para muli kaming utuin at nakawan. Lahat kayo magkakasabwat. Ang sistema ninyo ay bulok. Ang hustisya sa Pilipinas ay para lang sa mayayaman at makapangyarihan, para sa inyo. Kaming mga ordinaryong Pilipino, hanggang tingin na lang sa mga mararangya ninyong pamilya na nabubuhay na parang mga hari at reyna, habang kami, isang kahig, isang tuka. Kinamkam nyo ang lahat. Ang pangarap ng kabataan na makapagtapos, ninakaw nyo. Ang pag-asa ng magulang na guminhawa ang buhay, nilunod nyo sa korupsyon. Ang kinabukasan ng Pilipinas, isinangla nyo para sa pansarili ninyong kapakanan. Mga traidor! Kapwa nyo Pilipino, pinapahirapan nyo. Habang hinihigop ninyo ang sabaw ng bulalo sa mga party ninyo, kami rito ay natututong magtiis sa sabaw ng sardinas. At sa bawat pagtiis, sa bawat hirap, nag-iipong kami ng galit. Wala kaming tiwala sa hearing ninyo. Wala kaming tiwala sa korte na kontrolado ninyo. Ang tunay na paglilitis, hindi dyan sa mga building ninyong may mga gintong selyo. Ang tunay na parusa ay magmumula sa amin. Sa tataong bayan na sawa ng maging palabigasan ninyo. Tandaan ninyo, kami ang mga taong hinaharangan ninyo sa pag-asenso. Kami ang mga Pilipinong kinakawawa ninyo. At kami rin ang babawi sa lahat ng ninakaw ninyo. Pero heto ang mensahe namin para sa inyo. Tandaan nyo to at itatak nyo sa mga makakapal ninyong bungo. Sa araw na mapuno ang salop, sa araw na ang kumakalam na sikmura ng bawat Pilipino ay maging apoy ng galit, huwag kayong magkamaling magtaka kapag sinugod namin kayo sa mga mansyon ninyo na ipinatayo gamit ang pera namin. Kapag kinaladkad namin kayo palabas mula sa mga naka-aircon ninyong kwarto. Kapag ang bawat luha ng mga magulang na hindi mapakain ang kanilang anak ay naging sigaw ng paghihigante. Tumingin kayo sa mga mata ng inyong mga anak at apo. Yung marangyang buhay na ibinigay nyo sa kanila na galing sa nakaw, yan ang magiging abo. Dahil ang awa na ipinagkait ninyo sa mga pamilyang Pilipino ay ang awa na hinding-hindi ninyo makakamtan mula sa amin. Inisip nyo ba yan bago kayo pumirma sa mga kontratang may kickback? Inisip nyo ba yan habang nagbibilangan kayo ng pera sa dilim? At akala ninyo ligtas kayo pag tumakas kayo ng bansa? Nagkakamali kayo. Tandaan nyo, bawat sulok ng mundo, may Pilipinong naghihirap at nangungulila dahil sa inyo. Dahil sa kagagawa ninyo, kalat ang Pilipino sa buong mundo. Milyon-milyon sa kanila ang pinalayas ninyo ng bansa para maging OFW.
Mula sa disyerto ng Middle East, sa mga nagyayelong lupain ng Canada, hanggang sa bawat syudad sa Europa, may Pilipino dyan. Kaya kahit saan kayo magtago, sa Amerika, sa Europa, sa gitnang silangan, may isang Pilipinong makakakita sa inyo. Bawat OFW na napilitang iwan ang pamilya para maglinis ng kubeta ng ibang lahi, mga matayan na nagbabantay sa inyo. May isang dishwasher, isang nurse, isang engineer, isang caregiver na makakasalubong sa inyo sa mall, sa parke, sa restaurant, at sa isang sulyap lang, makikilala nila ang muka ng taong sumira sa kinabukasan ng bayan nila. Pero kahit nasaan man sila, iisa ang puso namin, pusong Pilipino na uhaw sa katarungan. At sa oras na makita nila kayo, kasama ang mga pamilya ninyo na nagpapasarap gamit ang ninakaw na yaman ng bayan, ay hindi kayo makakatakas sa apoy ng galit ng sambayanang ninakawan ninyo ng kinabukasan. Kahit saan kayo magtago, hahabulin kayo ng anino ng krimen ninyo. Sobrang kapal na ng mga mukha ninyo. Ang kasakiman ninyo, wala nang hangganan. Ginawa ninyong family business ang pagnanakaw sa kaban ng bayan para lang masigurong pati ang mga kaapu-apuhan ninyo ay lulubog sa karangyaan, habang ang mga kaapu-apuhan namin ay lulubog sa utang at kahirapan. Kaya sa mga kapwa ko Pilipino, saan man tayo sa mundo, gising na! Oras na para magising at magkaisa. Huwag na tayong magpalinlang sa kanilang mga drama. Iisa lang ang kalaban, ang korupsyon. Hindi ito laban ng dilaw, pula o berde. Laban ito ng tama sa mali. Laban ito para sa kinabukasan nating lahat. Tama na ang pagiging biktima. Ninanakawan tayo ng harapan. Pero marami sa atin, tahimik lang. At ilang dekada na tayong pinaglululoko. Ninanakawan nila hindi lang ang pera natin, kundi ang pangarap ng ating mga anak at mga apo. Pananahon na para magkaisa. Ipakita natin sa mga buhayang ito ang apoy ng nagkakaisang galit ng sambayanang Pilipino. Kaya kayong mga kurap na politiko, pagsisisihan nyo ang araw na pinili ninyong pagtaksilan ang Pilipinas at mga Pilipino. Dahil kapag ang bayan na ang naningil, walang pamilya, walang yaman, at walang itinatagong kapangyarihan ang makapagliligtas sa inyo.